Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na binigay niyo po ang bawat isa sa amin ng kalakasan para makaawit po sa inyo, Lord God. Higit sa lahat, Panginoon, sa pagmamahal niyo po sa amin, Lord God, na umaabot po, Panginoon, sa aming mga kalagayan, Panginoon, nagpupuno, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Panginoon, sama-sama po kami lumalapit sa oras na ito. Tayo po ay sama-samang lumapit sa ating Panginoon. Total tayo ay nandito na rin sa lugar na ito. Pinili natin na sumamba sa ating Panginoon. Let us spend some time with the Lord. Magpasiyasa tayo sa Panginoon. Sabi po sa Matthew 5:23, kung tayo po ay mag-aalay daw sa dambana ng Panginoon, tulad nito, tayo nag-aalay sa Panginoon. At naalala daw po natin na meron tayong kapatid na nasaktan. Naalala po natin na meron tayong kapatid na nakasamaan ng loob. Pwedeng within this week, pwedeng 2 weeks ago, pwedeng 1 month ago. Ang sabi po sa salita ng Panginoon sa Mateo 5:23, iwanan mo muna yung iyong handog. Huwag ka muna maghandog ngayon, kundi puntahan mo muna yung kapatid mo. Humingi ka muna ng tawad sa kanya or mag-settle muna kayong dalawa. Pag nagawa mo yon at na-settle mo na yung nakasamaan mo ng loob, sabi sa salita niya, bumalik ka at saka ka maghandog sa Panginoon. So mga kapatid, gagawin din po natin yun. No? So sa oras na ito, kung medyo awkward man, halimbawa kung meron dito sa kapatiran na nakasamaan natin ng loob or nasaktan natin, pwede po natin lapitan or kung hindi awkward naman po, kasi masyadong obvious, pwede pong mamaya, no? Or pwede natin i-message, tayo ay humingi ng tawad sa kapatid na yon. Halimbawa sa kapatid mo na literal, o sa kapatiran, o kaya sa asawa mo, o kaya sa nanay mo, o kaya sa kapatid mo. So, isettle natin yung mga ganong bagay sa Panginoon. Dahil linggo-linggo tayo lumalapit sa Kanya. Linggo-linggo tayo nag-o-offer. Pero sabi sa salita niya, kung tayo mag-o-offer, dapat na-settle muna natin kung meron tayong nakasamaan or nasaktan ng loob. No po? At sa umagang ito, magpasiyasa tayo sa Panginoon dahil most of the times, ang nasasaktan natin talaga ay ang Panginoon. Amen. Sa Panginoon, ang bawat isa po ay lumalapit. Kami po ay nagpapasiyasa. Awitin po namin minsan tayo ang awit na ito, sabi diyan na siyasatin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa po sa amin. Kami, Panginoon, ay lalapit sa iyo, Panginoon, bagamat hindi po talaga kami karaban-daban ng kahit na sino man sa amin, Panginoon. Kaya Panginoon, patuloy kaming sisiksik, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan na siyang may kapangyarihan para maglapit po kami sa inyo, Panginoon. Maglapit po kami sa Diyos, Panginoon, sa kabila ng aming mga kasalanan. Kaya po, Lord God, sa umagang ito, pakasila sa atin yung nga po ang isip ng bawat isa sa amin. Pakasila sa atin yung nga po ang puso ng bawat isa sa amin, Lord God. At kung ano mang, Panginoon, yung mga nagawa po namin sa aming mga kapatid, sa aming mga kasama sa bahay, sa aming mga asawa, sa aming mga magulang, Panginoon, hinihingi po namin ito ng tawad, Lord God. Bago po kami umawit sa iyo, Lord God, ay nais po namin na kami po ay maging clear, Panginoon, sa inyong pananaharapan. At patuloy tayo umawit sa umagang ito. Siyasatin mo nga po, Panginoon, ang aming puso. Kasalanan nagawa laban sa'yo, lumalapit sa pasa mo, tulog sa harap ng banal mong trono. Minsan pa, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko.
Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Lumalapit, sumasamo, tumutulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man ka napagtapat sa kabanalan mo. Biyayang kahabagan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Ay nakamtan ko, aking Jesus. Ay nakamtan ko, aking Jesus. Jesus God, patuloy kami Panginoon, magpapasalamat Lord God, na dahil sa iyong dakilang pangalan Lord God, hindi kami karapat-dapat, ngunit kami ay ginawa mo karapat-dapat Panginoon, dahil sa iyong biyaya Panginoon at sa iyong habag Lord God. Kaya ang bawat isa po sa amin Lord God, namamasdan mo po ang bawat isa. Nakikita mo po ang mga katatayan sa iglesyang ito, ang lahat ng mga nanay sa iglesyang ito, ang lahat ng kabataan, ang lahat ng mga bata, mga pastor namin Panginoon sa iglesyang ito Lord God. Ikaw ay nakatunghay Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, magmula sa langit, Panginoon, ikaw ay nakatunghay, Panginoon, mula sa kalagitanan, ikaw ay naghahanap, Panginoon, kung ikaw'y makakasumpong, Panginoon, ang mga marunong sumamba sa iyo, Panginoon. Loobin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God, ay lumapit sa iyo sa umagang ito, Lord God, na hindi namin sasayangin ang oras na inilagi namin, Panginoon, kundi kami ay aawit sa iyo, Panginoon, ang pagpapasalamat. Aawitin namin yung pagmamahal mo po sa bawat isa sa amin, Lord God. Kaya, church, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. I encourage you to please spend some time with the Lord. Maglaan tayo ng oras sa Panginoon. Yes. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at
magpakailanman. Kaya Panginoon, sa iyo Lord God, ang kapurihan Panginoon, sa iyo ang karangalan, mula noon, ngayon, maghari ka Panginoon sa aming mga buhay Lord God. Lubos ang karangalan mo Panginoon, lubos ang iyong kabutihan, lubos ang iyong pag-ibig Panginoon. Kaya ikaw Panginoon ay aming pinupuri at sinasamba sa lugar na ito Panginoon. Ang lahat Panginoon ng aming pagpupuri, parangal at pagsamba, itangin sa iyo lamang po namin itinataas sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi na Amen. Sige po, lingunin natin. Umupo po tayo sa magandang pwesto sa harapan. Marami pa pong bakanting upuan sa kanan. Amen. Good morning mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. Ay, wala nag-response. Good morning, good morning, good morning. Yan, pati mo muna yung katabi mo ng good morning, good morning, good morning. Yan, yung sa likuran mo, patiin mo. Good morning, good morning, good morning. Yung sa harapan na patiin mo. Ayan. At magbatian tayong lahat. Amen. Are we happy? Are we excited? Sige, lahat ng excited. Pwede ba pumalakpak ng malakas sa ating Diyos na buhay? Amen, amen. So, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kanina nga, nawalan na ako ng pag-asa. Yan, kanina, sabi ko, agad-agad kong binago yung topic ko kanina dahil nga walang apong kuryente. Sabi ko nga, itong topic kong ito, kailangan ko talaga ng PowerPoint eh. Hindi pwedeng wala. Kaya kanina, agad-agad ako nag-isip agad ng ibang topic na hindi ginagamitan ng PowerPoint. Pero salamat po sa Panginoon dahil hindi niya tayo binibigo ng ating Panginoon. Amen? So, yun, so bago ang lahat, pwede ba yung mga ibang nasa likuran ay mag-move forward po tayo dito sa mga ibang bakante? Move forward po tayo. Ayaw talaga. Ayaw niyo ng pagbabala. Amen. So, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. So dahil medyo may kahabaan din po yung aking topic, abutin po tayo dito ng 3 oras. Okay na po ba yun?
Dahil joke lang po. Amen. So, yan. Last time po, first Sunday of February, pinag-aralan po natin is all about love. Amin po ba? Natatanda niyo po ba yung ating topic about love? So this time naman, we will study about the opposite of love. Amen. Sino po ba dito yung nakakaalam ng kung ano po yung opposite ng love? Ano po? Apathy? Ano yun? Ano pa mga kapatid? Sa tingin nyo, ano yung opposite ng love? Amen. Wala na ibang magsabi. Sabi nga nila, ang opposite daw po ng love ay apathy talaga. Anger, hatred, anger and hatred. Amen. So, pero kung biblical po yung ating pag-uusapan, hindi kayo mananalo sa akin. Ito talaga yung ating pag-uusapan. Kung biblical po, ang opposite daw po ng love ay fear. Amen po ba? So, bakit po fear mga kapatid? In 1 John chapter 4 verse 18, sabi po dito, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Amen po ba? Bakit kaya takot mga kapatid? Hindi galit. Diba? Sabi nga nila, kapag galit ang isang tao, nawawala daw yung kanyang pagmamahal sa isang tao. So isipin niyo na lang mga kapatid, no? Halimbawa, nagalit ka sa partner mo, nagalit ka sa anak mo, nagalit ka sa jowa mo, talaga may jowa talaga. Yan. Nagalit ka, ibig sabihin ba nun ay hindi mo na siya mahal? Mga kapatid, nandiyan po ba kayo? So, ibig sabihin, mahal mo pa din kahit nagagalit ka. Tama? Kasi nga po, yung love at fear ay pwede po yan, hindi po yan pwedeng mag-exist sa iisang damdamin. No, yung anger daw po at yung love ay hindi na po pwedeng mag-exist sa isang damdamin yung anger tsaka yung love. Pero daw po, yung anger daw po at yung love ay pwede daw pong mag-exist. No? Pwede umiral po sa isang damdamin. Pero yung love daw po at saka yung fear, hindi daw po pwede. Kaya nga sabi dyan, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Amin po ba? At isa pong nagbigay po ng magandang halimbawa dyan, ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? So sabi po dyan, at dahil po sa kanyang perfect love for us, mga kapatid, hindi po siya natakot na ibigay po yung kanyang buhay para sa atin. Hindi po siya natakot na mamatay po sa krus. Dahil po sa kanyang pagmamahal po sa atin. Amen? So dahil po sa kanyang pag-ibig sa atin, nawawala po yung takot niya. No? At ganoon din po tayo mga kapatid, kung mahal po natin ang ating Panginoon, no, huwag kang matakot na ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Na huwag kang matakot kung ano yung kalooban ng Diyos na gusto niyang ipagawa sa iyo. Huwag mong katakutan yan mga kapatid. Kung talagang minamahal po talaga natin ang ating Panginoon. So, kaya nga po ang ating pag-uusapan, ang bilis naman ng PowerPoint. Sabihin ko pala. Yan. Sabi po dyan, yan. Kaya nga may mga animation tayong ginawa. So, ang pag-uusapan po natin ay, yan. Yan. Sabi po dyan, fear not, but trust God. No, from fear to trust in God. So, ayan po yung ating pag-usapan ngayon. Dahil alam ko ngayon, lahat tayo ay may takot. At kailangan po nating ma-overcome po yan. So, bagong lahat, tayo po muna ay manalangin. Tayo po ang lahat ay, sige, tayo po tayong lahat. Kung kaya pa natin tumayo. Amen. So, minsan pa ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po kami ay nagpapasalamat, Ama, sa napakagandang araw na ibinigay niyo po sa amin, sa panibagong pagkakataon, na minsan pa, Panginoon, ay maranasan po namin ang pagmamahal mo sa amin, ang pagpapatawad, Lord God, na nanggagaling lamang sa iyo, O Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Ama, dalangin po namin, O God, ang iyong pangungusap, ang iyong banal na espiritu na siyang patuloy na gagabay sa amin, na ano man yung aming mapag-uusapan, Lord God, ito nga po ay tumimo sa aming isipan, sa aming puso, Ama, at mai-apply din po namin sa araw-araw ng aming mga buhay, O God. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw lamang po ang magturo sa amin, at hindi ako, Panginoon, kundi gagamitin niyo lamang ako, ang aking buhay, ang aking tinig, Panginoon, para maipangaral ang iyong salita, para maipangaral, Panginoon, ang pagpapala na nanggagaling lamang sa iyo. Gawin mo akong maging daluyan ang pagpapala sa ibang tao, sa bawat makakarinig ng mensaheng ito, Lord God, tunay, Panginoon, na
na sila man din, Panginoon, ay magpapasalamat dahil ikaw ang Diyos sa tunay na nagtatapat, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat po, Ama, at dalangin po namin, O God, na wala pong mga gawa ng kaaway, Panginoon, sa oras na ito ang mga kapanagana. Bagkus, Panginoon, ang inyong presensya, Panginoon, ang focus at atensyon ng bawat isa, Lord God, ay tunay na mananatili, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, mananatili, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Bisan pa ito po yung aming dalangin sa pangalan ng ibuktong na anak na si Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen, Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, lahat po tayo ay may kinatatakutan. Tama po ba? Sino po ba dito yung natatakot? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Nang may takot. Parang ito din yung katulad nung nakaraang Ate Robin na walang nagtaas ng kamay. Kasi pong manakot ako eh. So, gusto ko pong makita dito yung lahat ng may takot. Lahat ng natatakot. Wala talaga. Yan. Lahat po tayo ay may takot. Amen? So, minsan tayo po ay takot, no? Na halimbawa may negosyo po tayo, takot po tayo bumagsak yung ating negosyo. Tama po ba? Takot po tayo sa break-up. Pero ako hindi ko natatakot dyan. Yan. Natatakot po tayo sa bumagsak tayo sa module. Tama? Natatakot po tayo na maging broken family. Yung iba sa atin siguro natatakot na ma-reject, natatakot na mag-fail, natatakot tayo sa mga financial trouble natin kinakaharap. No, lahat po tayo ay may takot at hindi po natin pwedeng mapigilan yung bagay na yan. Dahil ang takot po ay bahagi po ng ating emosyon. No? Kaya sabi dyan, kung ang pure daw po is the opposite of love, ang pure din po is the absence of faith. Amen po. Kung maaalala po natin na yung mga disciple, nung time na sila po ay naglayag doon po sa dagat kasama po ang ating Panginoon, so sila po ay naka-encounter ng bagyo. At that time, itong bagyong ito ay nagdulot po ng sobrang takot sa kanilang puso. Kaya ang sabi po ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Nasaan ang inyong pananampalataya? So that time, mga kapatid, hinahanap po ng Diyos ang pananampalataya ng kanyang mga disciple. Bakit? Kasi nga po nawawala. Bakit po nawawala, mga kapatid? Dahil nakakaramdam po sila ng takot. No? So nawawala ang pananampalataya kapag takot po ang nangingibabaw. So mga kapatid, kaya napakahalaga po na kapag tayo po ay natatakot, hayaan natin itong takot na ito ay madala po natin sa pagtitiwala po sa ating Diyos. Kasi kadalasan kapag natatakot po tayo, kung kani-kanino po tayo tumatakbo, tama po, hindi po natin naaalala na meron palang Diyos na naghihintay, umaasa, na siya ay lapitan at pagtiwalaan po natin. No? So, kaya nga po sabi diyan, let your fear leads you to trust in God. So, from fear to trust in God. So, sabi daw po sa isang trivia, mga kapatid, at alam ko po itong, at alam ko na, alam niyo na itong trivia na ito. Naging trivia pa. So, sabi nga po diyan, no, itong do not fear na ito, do not be afraid. Sabi daw po, ito daw po ay 365 times na sinabi po sa Bible na do not fear. Na ibig sabihin, kung merong 365 days po sa loob ng isang taon, so araw-araw po tayo pinapaalalahanan ng Diyos na huwag tayong matakot. Bakit daw po? Kasi nga kasama natin ang Diyos. Sabi po dyan, no, yung do not fear na to, it is commanded by God, na sinasabi niya na anumang sitwasyon na pinagdadaanan mo, huwag kang matakot, mga kapatid. Because God has promised to be with us. Amin po ba? Kasama po natin ang Diyos. So kaya niya tayo inuutusan na do not fear, dahil kahit ano talagang kalagayan natin sa buhay, mga kapatid, no, may takot talagang nade-develop. No, mayaman ka man o mahirap, edukado ka man o hindi, sikat ka man o hindi, mga kapatid, yung takot po na yan ay laging may rason po para mamalagi po sa buhay natin. So kaya sabi po dyan, whatever season that you are in, fear has a potential to be developed. Lagi pong may rason ang takot po na mamalagi po sa puso natin at nade-develop po yan anumang sitwasyon na meron po tayo. Tama? So siguro pag may sakit tayo, natatakot tayong mamatay. Tama? Kaya nga po tayo nagpapadala sa ospital. No? Kapag siguro sapat lang ang pera mo, natatakot kang magkulang. Pero kapag sobra naman ang pera mo, takot kang manakawan. Tama? Kasi akala natin kapag dumadami yung pera natin, kumukunti or nawawala yung takot po natin. Hindi po totoo yun. Dahil habang dumadami po yung kayamanan natin, lalong lumalaki yung takot natin. No, anumang sitwasyon, mga kapatid, kung nasa airport ka, natatakot kang baka maiwanan ng eroplano. Tama? Pero pag nasa eroplano ka na, natatakot kang baka
bumagsak yung eroplano. Pag may kotse ka, natatakot kang makabangga. Pag wala kang kotse, natatakot kang mabangga. Tama? So kapag single ka at wala kang jowa, takot kang maging single forever. Tama? Pero kapag may jowa ka naman, takot kang lokohin ng jowa mo at masabi mong walang forever. Mga kapatid, alam mong sitwasyon na meron tayo ngayon, talagang, bakit ba lagi sumisingit dyan? Mga kapatid, alam mong sitwasyon mga kapatid, no? Ang takot po ay laging namamalagi, pwede pong laging mamalagi sa buhay natin. Whatever season you are in, fear has a potential to overtake you. So, pero alam niyo po mga kapatid, itong takot na ito, mga kapatid, ito daw po ay gift ng Lord. No? Ito po ay takot, ito po ay regalo ng Diyos para sa atin. Naalala ko lang tuloy yung senior ni Sister Sheldon ng prayer meeting. Tama, yung sa ano pa lang, sa online. So, nagpasalamat tayo sa Panginoon dahil ito palang takot na ito ay regalo pala ito ng Diyos sa atin. So, bakit po mga kapatid? Dahil sa simula pa lang, mga kapatid, ito trivia to, na yung takot na yan, yung unang binigay po sa atin ng Diyos, yung emosyon na yan na takot. In Genesis chapter 2, verse 16 to 17, ito po yung nangyari mga kapatid. Para makita po natin na itong takot na ito ay regalo pala ito ng Diyos sa atin. Sabi po dyan, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Yan, lahat daw ng bunga ay pwede mong kainin doon sa garden. Pero sabi po dito, but you must not eat from the tree of the knowledge of the good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. So, kung makikita po natin dito mga kapatid, kung ang Panginoon ay hindi siya magbibigay ng tawag po dito, ng consequence mga kapatid, kung ang mga tao ay hindi po nila binigyan ng takot. Tama po ba? So, kaya sabi po diyan, sa una pala, binigyan na sila ng takot ng Diyos kasi nga po, doon sa consequence na pwede pong mangyari sa kanila. Tama? So, makikita po natin dito, kung ang consequence na ito, kung halimbawa, parang mahirapan ako mag-explain, no? So, sabi po dito, magiging walang kwenta yung consequence na ito, na sinasabi dyan, mamamatay kayo kapag kinain niyo yung forbidden fruit na yan, magiging walang kwenta po yan kung wala po silang takot. Tama po ba? So, sa madaling salita mga kapatid, tayo po ay binibigyan po ng takot ng Diyos para po tayo ay makaiwas po sa consequence na yon. So bakit ba tayo binibigyan ng takot ng ating Diyos? Unang-una, dahil nais niya po tayo protektahan at nais niya po tayo mapalapit po sa Kanya. Kaya sabi po dyan, fear is a gift from God to protect us and to keep us with Him. Amen? Kaya nga kinakailangan po na yung fear na yan ay madala po tayo sa paglapit po at pagtitiwala po sa ating Diyos. Okay po? Maliwanag po ba mga kapatid? Basic lang to mga kapatid. Yan. So para mas maintindihan po natin yan, kasi nga po, itong fear nito, itong fear na meron po tayo, kapag nailayo po tayo sa Diyos, yan po ay magiging evil. Okay po? Bakit po ba nasabi yan? Kasi alam natin na yung evil is the absence of God. Amen po ba? Kapag wala ang Diyos, nagkakaroon po ng evil. Now, because God did not create evil. So, kapag fear na ilayo po tayo sa Diyos, magiging evil, nagkikreate po siya ng evil. Okay po? So, dahil alam po natin na lahat ng creation po ng Lord ay good. Tama po ba? Good. Nagiging evil lang yan kapag wala ang Diyos. For example na lang mga kapatid sa gadgets, no? Meron po tayong laptop, meron po tayong cellphone, TV, kung ano-ano pa man mga kapatid. Kapag sa gadget na yan ay hindi po naka-centered si God, yan po ay magiging evil. Nagkakaroon po ng maling paggamit. Amen po ba? So, ganyan din po yung fear natin mga kapatid. Kapag when fear bring us away from God, it becomes evil. So, nagkakaroon po ng evil kapag yung fear ay hindi po natin nagagamit sa tama. No? Katulad po nung kay Adam and Eve, dahil hindi po nila nagamit ng tama yung takot na ibinigay sa kanila ng Diyos, sila po ay lalong napalayo sa Diyos. Sila po ay nagtago. Agree po ba kayo doon? Yan, dahil hindi po nila nagamit ng tama. So, yan nga po, when fear brings us away from God, it becomes evil. Yung fear na yan, na wala po tayo sa Diyos, ay hindi po mabuti sa atin. Kaya ang tanong mga kapatid, saan po tayo dinadala ng ating takot?
No? So, sabi po dyan, our fear should bring us to trust in God. Kaya nga, topic natin, from fear to trust in God. So, kaya, kailangan mga kapatid, itong takot na ito ay iniingatan natin, inaalagaan natin, na huwag nating hayaan na tayo po ay mapalayo sa Diyos. Sa halip na itong takot na ito, ay madala po natin sa pagtitiwala po sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi sa Bible, in Psalms chapter 128, verse 1, how blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. Sabi po dyan, mapalad daw po yung mga taong may takot sa Diyos. At sabi dyan, lumalakad sa kanyang kalooban. No, kapag binasa pa po natin yung Psalms chapter 128, counting chapter lang naman po yan, konting verse lang naman po yan. Sabi po doon, ang lahat daw po ng may takot sa Diyos, magiging maligaya siya at maunlad ang kanyang pamumuhay. Tapos sinasabi pa doon, no, sabi po doon, lahat ng kanyang pinaghirapan ay kanyang kakainin. Kakainin niya yung bunga ng kanyang pinaghirapan. No? So ulitin ko po mga kapatid, kapag yung fear na yan ay nailayo po tayo sa Diyos, yan po ay ibig at hindi po magiging maganda yung outcome. Yung outcome ng mga kapatid. So kailangan yung fear na yan, madala tayo para magtiwala sa Diyos. No, kaya nga po sabi ni David, paulit-ulit na lang tayo. Sabi po ni David, Psalms chapter 56 verse 3, sabi po ni David, when I am afraid, I put my trust in you. Amen? So, yan po yung isang bagay na huwag po natin kalilimutan. Na kapag tayo po ay natatakot, yung original purpose po niyan, mga kapatid, is to bring us to trust in God. Okay po? So, kaya naman, meron po tayong 4 na bagay na pag-uusapan. So, 4 na bagay na huwag po natin kalilimutan kapag tayo po ay natatakot. So, when we afraid, una, turn to God. Pangalawa, trust His word, trust His character. Pang-apat, thank Him in advance. No? Ang ating panawagan sa Diyos, mga kapatid, is to fear Him. Sa madaling salita, to trust Him. Okay po? So, from fear to trust in God. So, pag-uusapan po natin yung 4 na yan. So, sa mga awit po na sinulat po ni David, sabi po dyan, ito yung tamang expression niya ng kanyang pagkatakot sa Diyos. Pag-uusapan po natin yung Psalms chapter 56. Okay po? Sa simula pa lang in verse 1, sabi po dito, makinig pong mabuti, God have mercy on me because I'm being trampled. All day long, the enemy oppresses me. So, para mas maintindihan po natin yung background niyan, mga kapatid, kung bakit po isinulat po ito ni David, ano ba yung background niyan, mga kapatid? Okay po. So, ito po yung panahon na kung saan hinahabol po ni Haring Saul si David para patayin. Hinahabol po siya. Bakit po siya hinahabol? Kasi alam po natin yung kwento, ito po ay nagsimula nung time na nung pinatay po ni David si Goliath. So, nagsimula na po doon yung usap-usapan na si David ay pumapatay ng 10,000, si Goliath si Saul naman ay pumapatay ng 1,000. So dahil po doon, nainggit po si Saul. Kaya that time, ito na po yung simula ng kalbaryo ni David, na hinahabol siya ni Saul para patayin. Okay po? So kaya ito po yung nangyari. Sa kakatakas po ni David kay Haring Saul, siya po ay nakarating sa Gath. Okay po? Bago po siya makapunta doon, siya ay pumunta muna sa isang high priest. Ito po yung nangyari, mga kapatid. In 1 Samuel chapter 21 verse 9, no, sabi doon, nakarating po siya sa isang high priest at kinuha niya po yung sandata ni Goliath. Okay po, sa madaling salita, dala-dala niya na po ang sandata ni Goliath. So in verse, ito na po yung nangyari, mga kapatid. Sabi pa dyan, nang araw na iyon, no, habang dala-dala po ni David ang sandata ni Goliath, si David ay nagpatuloy sa pagtakas kay Haring Saul at siya ay nagpunta kay Akis na hari ng Gath. Okay po, imagine mo na lang, mga kapatid. Kung ikaw po yung nasa kalagayan ni David, no, tumatakas ka para makaligtas, para mabuhay pa, pero sa pagtakas mo, nakarating ka naman sa kampo ng kaaway mo. So, at ito po yung pinakamasama, mga kapatid. Sa pagpunta niya doon sa kampo ng kanyang mga kaaway, nakilala siya doon. Kaya in verse 11, sabi po dito, ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Akis at sinabi nila, di ba't iyan si David na hari sa kanyang bayan? Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang pumatay si Saul ng 1,000, si David na may 10,000. So that time, habang tumatakas po si David, no, kay Haring Saul at nakarating nga po siya doon sa kampo ng kanyang kaaway sa Gath, so naririnig niya po yung usapan patungkol sa kanya.
naririnig na po yung usapan na siya pala ay, na ito nga yung bali-balita na pumapatay siya ng 10,000, si Saul naman ay 1,000, at higit sa lahat, nababalitaan niya po na siya po yung pumatay sa mandirigma na si Goliath. Which is, itong mandirigma na ito, mga kapatid, siya po ay nakatira sa bayan ng Gath. Okay po? So, habang narinig niya yun, mga kapatid, hindi ito biro. Bakit? Kasi nga po, sabi niya doon, ang buhay niya ay nasa bingit po ng kamatayan. No, nasa kampo na siya ng kanyang mga kaaway at pinag-uusapan siya. So kaya sabi po dito, in verse 12, sabi po dito, pinag-isipang mabuti na David ang usapang ito at siya'y natakot sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Achish. Sa English version, ang ganda ng sinabi, sabi po dito, David took these words to heart and was very much afraid of Achish, king of Gath. No, habang naririnig niya yung usapang ito, pinag-iisipan niyang mabuti, at habang pinag-iisipan niyang mabuti, kaka-imagine niya, natakot siya sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Achish. Kaya sabi po dito, mga kapatid, sobrang takot po yung kanyang nararamdaman. Dahil ang kanyang buhay po ay nasa bingit na po ng kamatayan. At sabi nga po doon sa kwento, ngayon siya ay dadalhin na sa harap ng hari, no? Siya ay humusgahan na. So kung ikaw po si David, mga kapatid, kabilaan, inaatake ka ng takot, no? Kabilaan, ang dati mong hari, nakakampi mo dati, ngayon ay kaaway mo na at hinahabol ka para patayin. Ngayon naman, haharap ka sa isang hari na talagang mortal mong kaaway. So saan ka pupunta ngayon, mga kapatid? No? Minsan, realidad po talaga ng buhay yan. Kabilaan, inaatake po tayo ng takot. Tama? No, nung nakaraan, nung nag-umpisa yung COVID-19, no, magtatrabaho ka, natatakot kang baka mahawa ng COVID, no? Kapag hindi ka naman nagtrabaho, wala kang kita, no? Wala kang pagkain. Ngayon pa nga, di ba, nagkaroon na po ng bakuna. So magpapabakuna ka, natatakot ka naman doon sa bakuna. Pero kapag hindi ka naman mabakunahan, pwede kang mahawa ng COVID. So, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. So, minsan, itong takot na ito, ginugulo yung ating isipan na kapag natakot po tayo, kung saan-saan po tayo pumupunta. Kaya ito po yung habon sa ating mga kapatid. Ano po yung gagawin natin kapag tayo po ay natatakot? Una is turn to God. At ito pong turn to God, mga kapatid, ito po yung unang ginawa ni David. Kaya saan po dyan? The intention of that fear for us is to realize that we are not in control, so that we need to go to the one who is in control. Amen po ba? Turn to the Lord. Turn to God, mga kapatid. Ito yung eksaktong ginawa ni David. He turned to God. Kaya tingnan po natin yung Psalms 56. Balik po tayo sa kwento. Sabi po dyan, verse 1. Walang verse 1. Sabi po dyan, God have mercy on me because I'm being trampled. Wala pala. All day long, the enemy oppresses me. Sabi po ni David, Panginoon, maawa kayo sa akin. No? Lumalapit siyang may pagpapakumbaba po sa ating Panginoon. Mga kapatid, kapag tayo po ay lalapit po sa ating Panginoon, so napakahalaga po ng tayo ay merong humility. Amen po ba? So hindi po siya lumalapit sa Panginoon na nagmamayabang, na sinasabi niya, Lord, ito yung igaganti mo sa akin. Pagkatapos kong lumaban sa pangalan mo, pagkatapos kong lumaban at ipagtanggol ang bayan mo, ito ipapapatay mo ako sa kalaban ko. Amen. So minsan ganyan tayo, no, mga kapatid, na kapag tayo po ay nakakaranas ng problema, Lord, nagmi-mission naman ako, humahayo naman ako, nagmi-ministry naman ako dito, nagbo-volunteer ako sa church, tapos bibigyan mo ka ng problema. So, si David, hindi po. He was so humble enough to admit that he is not in control. Kaya sabi niya, Panginoon, hindi ko ito kaya. Kaya in verse 2, sabi niya po, my enemies have trampled upon me all day long, for there are many who fight proudly against me. Sabi niya, Panginoon, ang dami nilang kumakalaban sa akin. Hindi ko sila kaya lahat. So nakita po natin, mga kapatid, yung heart ni David, na ito yung totoong niyang nararamdaman sa sitwasyong kinakaharap niya ngayon. Kabilaan, inaatake po siya ng takot. No? Pero anong ginawa niya? In verse 3, sabi po dito, he put his trust in God. Amen? Kapag tayo po ay natatakot, mga kapatid, kanino ka tatakbo? Saan tayo tumatakbo kapag tayo po ay natatakot? At ito po yung pinaka-purpose po ng prayer, kapatid, na kapag natatakot ka, balik ka sa Lord. Amen. Turn to God. Tumakbo ka sa Diyos. At ang katotohanan niyan, mga kapatid, turning to God is an act of humility. Okay po? That you are admitting that you are not in control. So, ibig sabihin,
always admit your fear to God. So, ganyan din po yung sinabi ni Peter, mga kapatid. No? So, tingnan po natin yung 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7. Pinapakita niya po dito na kapag meron kang anxiety, meron kang mga problema kinakaharap, humble yourselves. Sabi po dito, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. So, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, si Peter po, kung alam po natin ang kwento, siya po ay isang fisherman. Amin po ba? At bilang fisherman, sobra niyang naiintindihan yung word na casting. Na talagang itapon mo, bigay todo, para mas lalo mag-spread yung net. No, siya po isang fisherman. So, sabi po dito mga kapatid, ganyan din yung mga anxiety natin, yung mga worries po natin. Sabi doon, itapon mo sa Lord. Yung mga takot mo sa puso, sabi doon, cast all your anxiety sa Lord. Bakit? Because He cares for you. Amin po ba? So, ang Diyos ang tunay na nagmamalasakit po sa atin. So, tingnan niyo po mga kapatid, no? Kung yung takot na yan, kung takot na yan, no, ay bahagi ng ating emosyon, at kung paano yung takot na yan ay ginagamit po ng Diyos para lumapit po tayo sa Kanya, yan din po ay gagamitin ng Diablo para po tayo ay i-destroy. Maliwanag po? Kaya sabi po, ito po yung kadugtong sa verse 8 and 9, ito po yung kadugtong ang sinabi ni Peter. Sabi doon, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sabi po dyan, ang Diablo daw po ay hinahalin tulad sa isang lion. Okay? Kung titingnan po natin, paano ba yung hunting style ng mga lion? Okay po? Una, ganito po yung hunting style ng mga lion. Una, aatungal po yung pinaka-leader. Yung pinaka-malakas, aatungal po yan. Okay po? Ang purpose po niyan mga kapatid, magbibigay po siya ng takot sa kanyang bibigtamihin. Tama? Pag natakot na yung kanyang mabibiktima, natakot na mga kapatid, no? Magtatakbuhan yan. Lalayo sila mula doon sa pinaka-ungol. Kasi nga po sila po ay tatakas. Lalayo sila sa pinaka-ungol, sa pinaka-atungal ng leyon para makaligtas. Okay po? Pero ang hindi po nila alam, marami pong mga lioness na nakaabang. Na nasa paligid lamang at nagtatago. At kapag natakot ka, magtatakbuhan ka, biglang boom! No, huli ka. Bakit? Kasi ang purpose po ng atungan ng leon ay para takutin ka. Okay po? So, gagamitin nila yung takot mo para mas madali ka nila mapatumba, ma-destroy. No, hindi natin alam kapag tayo po ay natatakot kung saan-saan po tayo tumatakbo mga kapatid. Kaya ang nangyayari, hindi natin alam, may mga lioness na nakaabang, nagtatago, naghihintay para tayo po ay lapain at mas mapapadali na tayong mapatumba. Amen po ba? At gagamitin nila yung takot na yan. Kaya ang sabi ng Lord, be alert and of sober mind. Maging handa ka at maging mapagbantay. Nasabi dyan, kapag may takot kang nararamdaman, huwag kang tatakbo kung saan-saan. Sabi doon, turn to God. Balik ka kaagad sa Diyos. Amen po ba? So, bakit napakahalaga mga kapatid na kapag nakakaranas po tayo ng takot, is we need to turn to God. Okay po? Dahil sa totoo lang, sabi po diyan, walang bagay na nangyayari na hindi po alam ng Diyos. Alam niya po ang lahat ng nangyayari sa atin. Kaya sabi niya po, in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Okay po? So anong sinasabi ng Diyos mga kapatid sa 1 Corinthians? Sabi niya, wala akong pinadala na hindi mo kaya. Wala akong pinahintulot na hindi mo kakayanin. Sa halip, ang sabi po diyan, no, He will also provide a way out so that you can endure it. Okay po? So ano lang po gustong sabihin po ng ating Panginoon sa atin? Ano po yung gusto niyang ipabatid sa atin mga kapatid? No? Na yung temptation na yan ay isang pagkakataon para tayo ay magtagumpay. No? Sabi niya, temptation is an opportunity for us to overcome. So magtagumpay saan? Saan tayo magtatagumpay mga kapatid kapag nakakaranas tayo ng takot? Sabi po diyan, that you and I will be more intimate with God and to know Him more. Ang gusto po ng Panginoon na kapag tayo ay natatakot, umaharap po tayo sa mga temptation na yan, mas lalo po tayong mas more intimate sa ating Panginoon at mas nakilala po natin siya. Amen. Ito yung nais po ng Panginoon kapag tayo po ay natatakot. Amen po ba? So yan po yung purpose ng fear and temptation na
nais po ng Lord na tayo po ay mag-overcome sa bagay na yan. Okay po? So that when you are afraid, turn to God. So balikan po natin ang kwento. So sabi po dyan, nandito na po tayo. So pinag-isipan mabuti ni David ang usapang ito at siya'y natakot sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Achis. Okay po? So marahil, nung time na ito, nung siya po ay lumapit sa Panginoon, kasabay noon, nanalangin siya. Nanalangin si David. At dito talaga mga kapatid, malalaman mo, kumilos talaga ang Panginoon. Kaya sabi dito sa verse 13, kaya't nagkunwari siyang baliw nang siya'y hulihin. Nagsusulat siya sa mga pader ng pitong bayan at hinahayaang tumulo ang kanyang laway. Siguro nung siya ay lumapit ng nalangin sa Panginoon, ang pangungusap sa kanya ng Panginoon, sige, magbaliw-baliwan ka. Magbaliw-baliwan ka. Okay, kaya ano sinabi ni Achish? Verse 14. Sabi po ni Achish, bakit iniharap ninyo iyan sa akin? Hindi ba ninyo nakikita baliw? Okay, so sabi niya, masakit na nga ang ulo ko sa dami ng mga baliw dito. Bakit dinagdag niyo pa yung isang yan? Ilayo niyo sa akin yan. Okay po. Sabi po dito mga kapatid, isipin niyo, si Achish, hari yan, matalino yan, at pwede niyang isipin si David ay nagbabaliw-baliwan lang. Okay po? Pero nakikita natin na talagang kumilos ang Diyos at kontrolado niya ang lahat ng bagay. Okay po? So kaya alam niyo po, nung siya po ay nagbaliw-baliwan nga, that time, siya po ay nakaligtas sa kanyang takot. Kaya kung kadugtong po, kung makikita po natin, ang kadugtong po ng Psalms chapter 56 ay Psalms chapter 34. Tingnan po natin yung Psalms chapter 34. Okay po? Ito po yung time, okay po, na ito po yung nangyari right after ng pagharap po ni David kay Haring Achish. Ito po yung sinabi ni David, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Okay po? So, anong sinasabi ni David? Nung tumakbo ako sa Diyos, nung siya ay nanalangin sa Diyos, siya ay dininig sa kanyang mga dalangin. Niligtas ako ng Diyos sa lahat kong takot. Kasi ito yung takot na naranasan ni David nung siya po ay humarap kay Haring Achis. Mga kapatid, kaya napakahalaga na when you are afraid, turn to God. Amen po? So, pangalawa naman, when we are afraid, trust His word. Okay po? When you turn to God, you better to trust His word. So balik tayo in Psalms chapter 56. Sabi po dito, in God whose word I praise, in God I have put my trust, I shall not fear. Okay po, what can mere man do to me? Sa verse 5, all day long they twist my words and say hurtful things. All their thoughts are against me from evil. Against me for evil. Sabi niya, walang ginawa ang kaaway ko, kundi ako ay guluhin. Lahat ng salita ko, binabaliktad nila, sinasaktan nila ako, at nag-iisip sila ng masama laban sa akin. Pero sabi dyan, verse 6, they attack, they hide and lurk. Nagtatago at nagbabantay, nag-aabang. Sabi po dyan, they watch my steps as they have waited to take my life. Sabi po ni David, naghihintay sila na ako ay magkamali, para sa pagkakamali kong ito, may pagkakataon sila para ako ay mapatay. Okay po? Pero alam niyo po mga kapatid, ano po yung kagandahan sa ganitong sitwasyon na kinakaharap ni David? No? Kahit pinagtutulungan siya ng kanyang mga kaaway, he trusts the word of the Lord. Pinapaniwalaan niya yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Hindi po siya natinag na kumapit at magtiwala po sa pangako ng Diyos. Kahit marami siyang kaaway na gusto siyang patayin. Kaya anong ginawa niya? Ito, nagsumbong siya sa Panginoon. Sabi po dito, verse 7, cast them out because of their wickedness. In anger, bring down the peoples, O God. Sabi niya, Panginoon, parusahan niyo po sila. Gantihan mo sila sa masasama nilang gawa. So David believes that God will defend him. David believes that God will protect him. Ito yung pangako, ito yung salitang pinapanghawakan niya, mga kapatid. No? Kaya sabi niya sa mga awit, 91 verse 14 to 15, ito po yung pangako na pinanghahawakan ni David. Salita ng Diyos sa pinapanghawakan ni David. Sabi niya, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino bang taong ako'y kikiladlin. Kapag siya'y tumawag, laging handa, ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Amen po ba? Kaya we better to trust His word. Kaya sabi diyan, we are confident in coming to God in prayer. Bakit? Because we trust His word. No, kaya hindi po tayo nag-aatubiling lumapit sa Diyos dahil nagtitiwala tayo sa Kanyang pangako, sa Kanyang salita, mga kapatid. Alam niyo po, kaya sa buhay natin ito, na maraming tao ang hindi
lumalapit sa Panginoon, takot lumapit sa Panginoon dahil hindi po sila nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Amen? So, di ba minsan ganyan din naman tayo mga kapatid? No? Kaya hindi mo pinapaniwalaan ang salita ng ibang tao, ang pangako ng ibang tao, dahil hindi mo siya kilala. Amen po ba? Hindi mo siya kilala, kaya bakit mo pangahawakan yung kanyang pangako, yung kanyang salita? Kaya yung pangatlo mga kapatid, when you turn to God, you trust His Word, trust His character. Na kapag lumalapit po tayo sa Panginoon, paniwalaan natin yung kanyang karakter. No? Makukuha mong magtiwala sa pangako ng Diyos kung paniniwalaan din natin ang kanyang karakter. Kaya yung isang kaibigan mo na pinapaniwalaan mo sa kanyang salita, pinakahawakan mo yung kanyang pangako dahil kilalang kilala mo siya. So, ganun din po ang Diyos mga kapatid. No? Kahit anong ganda ng pangako ng Diyos mga kapatid sa buhay natin, ngunit hindi naman natin pinapaniwalaan na ang lahat ng pangakong ito ay kanyang tutuparin, baliwala at wala pong magiging kapangyarihan ang pangako niya sa atin. Dahil hindi po natin pinapaniwalaan yung kanyang karakter. Okay po? So pag natatakot ka sa sitwasyon mong ito, mga kapatid, hayaan mong patunayan po ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi diyan, give God an opportunity to prove Himself by His word. Okay po? So, hayaan natin na i-prove po ng Panginoon yung kanyang karakter na siya po yung magpo-provide. No? Hindi yung nagkulang lang tayo ng konting budget, tatakbo ka kung saan-saan. Natatakot ka kaagad na magkulang. No? Lalapit ka sa Bombay. Mangungutang ka kaagad sa tindahan. No? Mangungutang ka sa tao. Kapag hindi mo na kaya, magsasangla ka ng gamit, pupunta ka ng pawn shop, or magbebenta ka ng gamit dahil hindi mo alam yung gagawin mo. Tumatakbo ka kung saan-saan. Kaya sabi po ng Panginoon dito, sa halip na matakot ka sa sitwasyon na meron ka ngayon, it's better to trust God's character muna. Okay po? That God will provide. Because our God is provider. Okay po? Paniwalaan mo muna yung kanyang salita. Paniwalaan mo muna yung kanyang character. So, hindi yung tatakbo agad tayo kung saan-saan. Kaya sabi po dyan, balik tayo sa Psalms chapter 56. Kaya sabi po ni David, you have taken account of my wanderings, put my tears in your bottle, and they not recorded in your book. So sabi niya, alam mo ang lahat ng suliranin ko eh. Alam mo yung lahat ng bawat pagluha ko, bawat sitwasyon na meron ako, lahat nalalaman mo. So, kaya sabi po dito mga kapatid, nung sinabi po ni David na, you put my tears in your bottle, okay po, para mas maintindihan po natin yan, sa Israel, ito po ay kanilang talagang ito po ay sobrang kaugalian po sa Israel. Na talagang literal na tears in battle. Na ibig sabihin na iniyak kita. Talagang hindi kita nalimutan. Inalala kita. So ganyan po mga kapatid, yung ibig sabihin ng tears of back. Na you put my tears in your battle. Na di ba parang ang sarap sa piling mga kapatid na isang kaibigan mo na matagal mo nang hindi nakikita, marami nang nagbago sa kanya, yumaman, sumikat, no, dumami ang kanyang pera, dumami ang kanyang impluwensya, pero isang bagay yung hindi nagbabago. Ano po yun? Yung hindi kanya nakakalimutan. Okay po? Ganyan din po ang Diyos mga kapatid. No? Hindi po tayo nakakalimutan ng Diyos. Kahit tayo yung nagbabago, tayo yung nakakalimot sa Kanya, tayo yung nagkukulang sa Kanya, nagkakasala sa Kanya, pero ang Diyos hindi niya po tayo nalilimutan. At iyan po yung isang karakter na pinaliwalaan po ni David, mga kapatid. No, sabi niya doon, kaya sabi ni David, I trust my God. Bakit? Because He will always remember our tears. He will always remember our agony. No, kung minsan nakakalimutan natin ang Lord, pero siya, never niya po tayo makalimutan. No, batid po ng Diyos ang lahat ng ating suliranin. Batid po ng Diyos ang lahat ng ating sitwasyon. Hindi po tayo nakakalimutan ng ating Diyos. Amin po ba? So, laging yung bawat luha natin, nasa batin ito ng Panginoon. Alam niya yung bawat pagluha mo, alam niya yung lahat ng kahirapang nararanasan mo ngayon, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Kaya sa simula pa lang, sabi po ng Panginoon dito, ni David, be gracious to me, O God. No, isang karakter na pinapaniwalaan po ni David, na ang karakter ng Diyos, that God is gracious God. God is merciful. Ang Diyos ay mahabaging Diyos. Siya ay maawain na Diyos. No, hindi po siya nakakalimot sa lahat ng pagluha po natin, mga kapatid. At kung titingnan po natin, sabi po doon, be gracious to me, O God. Yung God na ibig sabihin po dito means Elohim. Ang ibig sabihin po, a God who created the heavens and the earth.
Okay po? At yung God na ito is the same God who remembers our tears, mga kapatid. Yung God who created the heavens and the earth, siya yung God na hindi nakakalimot sa atin. Alam niyo yung bawat pagluha mo, bawat siliranin mo. Kaya titignan pa lang natin in Exodus chapter 3 verse 7, na makikita po natin na sobrang ang Diyos ay makabagin. Sabi niya po dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinapahirapan ng Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tiniis at naririnig ko ang kanilang mga pagdaing, ang kanilang pagtangis. Okay po? So God knows our pain. God knows our suffering. Okay po? Kaya uulitin ko, pag may sitwasyon tayong kinatatakutan, trust God's character. Okay po? Sino ba ang Diyos natin? Sabi ni David, He is a gracious God. Siya ay mahabaging Diyos. Siya ay maawaing Diyos. Alam niya po yung pinagdadaanan po natin, mga kapatid. Kaya ano po sinabi ni David nang siya po ay tumawag sa Diyos? In verse 9, wala na po tayong PowerPoint, sabi niya, then my enemies will turn back in the day when I call. This I know that God is for me. So kilala niya ang Diyos, mga kapatid. Kilala niya ang Diyos na kanyang nilalapitan, na kapag siya ay tumawag, ang Diyos ay agad siyang ililigtas sa lahat ng kaaway. Dapat, mga kapatid, ganun din po tayo. Kilala natin kung sino ang Diyos. Kilala natin kung ano yung character niya, kung ano yung kanyang attributes, mga kapatid. No? Kaya sabi po dito, sa verse 10, in God whose word I praise, in the Lord whose word I praise. No? So talagang pinupuri niya ang salita ng Diyos. Dahil kilala niya ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. So bakit? Sabi po dito, because the promise of God is always based on His character. Okay po, uulitin ko po, lahat ng pangako, lahat ng salita ng tao, nakabase sa kanyang character. Kaya mo pinapaniwalaan yung pangako, yung salita ng kaibigan mo, dahil kilala mo ang kanyang character. At ganoon din po ang Diyos, mga kapatid. Nakabase ang lahat ng kanyang salita sa kanyang character. No? Kaya sabi niya sa verse 11, in God I trust and am not afraid. No? Sobra siyang nagtitiwala sa Diyos, hindi siya natatakot. Kaya sabi niya, what can man do to me? Ang sabi diba sa Romans, kung naaalala po natin, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa akin, walang magagawa ang tao. Tama po ba? So sino ang katatakutan ko kung ang Diyos ay panig sa akin? Walang magagawa ang tao. Sabi diyan, what can man do to me? Walang magagawa ang tao. So kaya sabi po diyan, we have no reason to be afraid when we put our trust in God. No, wala po tayong katatakutan kung tayo po ay matututong laging magtiwala po sa ating Diyos. Amen po ba? Medyo mabilis pa. Yan. So kaya naman nakita natin yung fear po, na-serve niya yung real purpose niya. No, which is yung fear to bring us to God, mga kapatid. From fear to trust in God. Kaya naman ito po yung panghuli, mga kapatid. Thank Him in advance. No? Because when we turn to God, we trust His promise and we trust His character, kaya naman ngayon, pwede ka nang magpasalamat sa Diyos in advance. Amen. Tama po ba, mga kapatid? Dahil alam mo na ang Diyos ay tapat at siya ay nagtatapat sa kanyang pangako. He is a faithful God. So kaya pag natatakot tayo, takbo ka kaagad sa Diyos, paniwalaan mo ang kanyang salita, paniwalaan mo ang kanyang karakter. So kaya sa pamamagitan ng bagay na yun, yung pagpapasalamat mo sa Diyos, magiging kusa na lang po iyon. Amen? Kaya sabi po dyan, thanking God is one way to expressing our worship and praises to God. Okay po? So, kaya naman, sabi ni David in Psalms chapter 56 verse 12, your vows are binding upon me, O God. Okay po? Sabi niya, kaya naman hindi ko makakalimutan yung pangako ko sa iyo. Bakit, mga kapatid? Dahil alam ni David na kahit siya po ay nasa sitwasyon, pwede siyang mamatay, alam nang ililigtas po siya ng Diyos. At dahil siya po ay ililigtas ng Diyos, kaya sabi niya, kung ano man ang ipinangako ko sa iyo, sabi niya, siguradong matutupad iyon dahil niligtas mo ako sa aking kamatayan. Okay po? Kaya sabi niya, your vows are binding upon me, O God. Kaya naman ngayon, ang sabi niya, I will give thank offerings to you.
Sabi niya, itong mga pangako ko sa iyo, ito po ay handog ko bilang pasasalamat ko sa iyo. Dahil alam niya, mga kapatid, na dapat siya ay mamamatay na, pero siya po ay niligtas ng Panginoon. Kaya nalalaman niya na yung sa kaligtasan na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay kaya niya na pong mapulpil. Thank you. Kaya niya nang mapulpil yung kanyang pangako sa ating Panginoon. Amin po ba? So kaya sabi po ng Panginoon, mga kapatid, no, ito po yung pangako niya. Yung pangako niya ay tanda ng kanyang pasasalamat sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit po tayo ay nakakalapit at pinapakinggan po ng ating Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, kung bakit? Dahil ang Diyos po ay may pangako sa atin. No? Kaya tayo ay nakakalapit, kaya kapag tayo po ay nanalangin, pinapakinggan po tayo ng Diyos. Dahil meron po siyang pangako sa atin. Hindi po tayo nakakalapit at pinapakinggan po tayo ng Diyos dahil tayo po yung may pangako. Nakuha niyo po. Minsan iniisip natin na kaya nakikinig sa akin ang Lord kasi may pangako ako sa Kanya. Nung sinabi ko na, Lord, pagalingin mo lang ako, mag-ministry na ako, maglilingkod na ako sa iyo. Lord, palakihin mo lang sahod ko, ibibigay ko yung tithes ko para sa iyo. Minsan akala natin, pinakikinggan ng Diyos yung pangako natin, pinapakinggan niya tayo dahil may pangako tayo sa Kanya. So hindi po. Kundi tayo po ay pinakikinggan ng Diyos dahil siya po ay may pangako po sa atin. Kaya po tayo nakakalapit sa Kanya. Kaya sabi po ng Panginoon in John chapter 16:24, sabi niya po, until now you have not asked for anything in my name. Kaya sabi niya, kaya hindi kayo tumatanggap, mga kapatid, kasi hindi kayo humihingi sa pangalan ko. So, ang Diyos may pangako na sa atin. Kaya hindi natin natatanggap kasi hindi tayo humihingi sa Kanya. Kaya sabi niya, ask and you will receive and your joy will be complete. Amen. Sabi niya, hindi kayo tumatanggap dahil hindi kayo humihingi. Subukan mong lumapit at makikinig ako sa iyo. Amen. Dahil sa mga, nakikinig siya sa atin, hindi dahil sa mga pangako natin, kundi nakikinig siya sa atin dahil ang Diyos ay may pangako po sa atin. Amen. Ganyan po kabuti ang Diyos. Kaya naman talagang mapapasalamatan mo ang ating Diyos in advance. No, kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo pa natatanggap, nakukuha ang mga bagay na hinihingi mo sa Kanya, pero mapapasalamatan mo siya dahil nagtitiwala ka sa Kanyang karakter, sa Kanyang salita. And kaya sabi niya in last verse, in Psalms chapter 56, verse 13, sabi po dito, for you have delivered me from death and my feet from stumbling. Okay po? That I may walk before God in the light of life. Si David po, mga kapatid, kahit hindi niya po natatanggap ang pangako ng Diyos, ay talagang pinangahawakan niya na yun. Kaya naman ngayon ay nagpapasalamat na lang siya. No? So, sabi nga po doon, kapatid, magiging kusa na lang po yung pasalamat natin sa Diyos kapag natutunan po natin lumapit sa Diyos, when you turn to God, when you trust His Word, when you trust to His character, so that you will grateful to thank Him in advance. Amin po ba, mga kapatid? Dahil may assurance po tayo na ang Diyos po ay hindi sinungaling. So kaya sabi po sa mga bilang 23:19, sabi po dyan, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. At yan po yung isang karakter na pwede po natin panghawakan. No, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung makako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? So pwede na tayo magpasalamat sa ating Panginoon dahil siya po ay hindi sinungaling. In advance, pwede ka nang magpasalamat sa Kanya. Kaya kapag nakakaramdam tayo ng takot, yung summary po natin, anong gagawin natin? Una, turn to God. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Yan, pahina ng pahina. Amen. So, tayo ay yumuko at madalangin sa ating Ama. Amen. So, kapatid, hindi ko po alam yung pinagdadaanan mo, hindi ko alam yung nangyayari sa iyo, hindi ko alam kung ano yung gumugulo sa puso mo, no? Pero gusto ko lang na malaman mo na kung ano man yung nararamdaman mo yan po ay regalo po ng Diyos para mas malaman mo na merong Diyos na naghihintay para lapitan mo, isang Diyos na kontrolado niya yung lahat ng bagay. At wag mong hayaan na yung takot na yan, yung nararamdaman mo yan ay mas lalo kang lumayo sa Diyos. No, gamitin mo yan para mas lalo kang lumapit sa ating Panginoon. At sa lapit po natin sa Kanya, mga kapatid, magtiwala tayo sa Kanyang salita, magtiwala tayo sa Kanyang karakter. Pasalamatan mo siya. Amen.
So, Panginoon, aming Diyos, aming Ama, sabi mo sa iyong salita na mapalad ang isang tao na walang ibang inaasahan kundi ikaw dahil kami ay magiging kabilang sa iyong kaharian. At mapalad din po ang mga taong may takot sa iyo, kaming yung mga taong lumalakad sa iyong kalooban. Panginoon, minsan pa kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba o Diyos. Panginoon, kami nga po ay humihingi sa iyo ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan, pagkukulang, na minsan, Panginoon, kapag kami ay nakakaramdam ng takot, Panginoon, kami ay mas una po namin napagtitiwalaan ang aming kakayanan, nagtitiwala kami sa sarili namin lakas, mas nilalapitan po namin ang aming kayamanan, nilalapitan po namin ang ibang tao, at minsan nakakalimutan na namin lumapit sa iyo, O Diyos. Panginoon, sa oras na ito, Lord God, ay hayaan mo, Panginoon, na yung takot na ito ay dalhin kami sa paglapit namin sa iyo dahil alam namin ikaw yung Diyos na laging umaasa, na laging lalapitan ka namin, lagi ka namin tatakbuhan, Panginoon, sa oras ng aming makakagabitan. Kapag kami ay natatakot, Panginoon, hayaan mo na ito yung maging dahilan para kami ay mas lalong lumapit, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Panginoon, salamat po dahil sa oras na ito, Lord God, ay pinapaalalahanan mo ang bawat isa sa amin na magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa iyo, O Diyos. At dalangin po namin, O Diyos, sa oras na ito, yung takot, Panginoon, yung banal na takot, ay ibigay mo sa aming mga pusong ito, Lord. Na itong takot na ito, Panginoon, ay maging dahilan para kami ay makasunod sa iyong kalooban, makasunod kami sa iyong nais, Panginoon, sa buhay namin ito, O Diyos. Panginoon, turuan niyo po yung aming mga pusong ito, Lord God, na naisip lagi, Panginoon, na lagi sumunod sa iyong kalooban, O Diyos. Gamitin yung takot na ito, Panginoon, para mas lalo namin masunod yung kalooban mo. Sabi mo sa iyong salita na ang buong katungkulan ng tao ay ang matakot sa iyo at paglingkuran ka at sumunod sa iyong kalooban, O Diyos. Kaya Lord, sa oras na ito, wala po kaming ibang dalangin, wala po kaming ibang nais, O God, kundi tingin mo yung panalangin namin ito, Panginoon. At yung banal na takot na ito, Lord God, ay lagi mong ilagay sa puso namin ito. Dahil naniwala kami na minsan, Panginoon, ay minsan, hindi, dahil wala na po kaming banal na takot sa inyo, kaya nagagawa na po namin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, hindi na po kami nagtitiwala sa inyo, Panginoon, dahil nawawala na po yung takot nito, Lord God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng takot na kung saan mas lalo namin gagawin ang kalooban mo, mas lalo po namin nanaisin na laging magawa ang nais mo sa buhay namin ito, Diyos. Church, minsan pa tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at hayaan natin na itong awit na ito ay maging panalangin natin sa oras na ito. Hallelujah. Yes, Lord God. Isa pa tayo pong lahat ay tumayo sa presensya po ng ating Panginoon. Diyos, iyong tingin ang aking panalangin. Ang puso ko ito laging sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisinawa ng aking puso ang kalooban mo sa buhay ko.
iyong digin. O Diyos, iyong digin ang aming panalangin. Ang puso kong ito'y kaming laan sa'yo. Bigyan mo ang banal at takot, sumunod sa nais mo. Naisinawan ang aming puso ay kalooban mo sa buhay ko. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Gawing ginawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O Diyos, iyong dinggin ang aming panalangin. Ang puso kong ito'y laging naan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisinawan ang aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Isang ba aming Diyos ay nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Dahil minsan pa ay pinapalalahanan mo kami kapag kami ay natatakot, Lord God. Kami ay walang ibang gagawin kundi laging tumakbo sa iyo, laging lumapit sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ay tapat sa iyong pangako, ikaw ay ang Diyos na tapat, you are faithful, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. Sa oras po ito, Panginoon, ay wala po kami ibang naisip, Ama, kundi itong takot na ito, Lord God, itong banal na takot na ito, Panginoon, ay laging mamalagi sa puso namin. Yung banal na takot, Lord, na magtutulak sa amin, Panginoon, para mas lalong sumunod sa nais mo, mas lalong naisip po namin na laging gawin ang kalooban mo sa buhay namin ito, O Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, ay minsan pa namin nais po namin maging bahagi, Lord God, sa iyong paghihirap, sa iyong pagsasakripisyo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, ay dalangin po namin na ayusin mo ang aming mga pusong ito, Lord God. Kami ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa communion na ito na aming gagawin, Lord God. Ano man ang mga kasalanan, mga pagkukulang namin, Lord God, ay hayaan mo na ang pagpapatawad mo, O Diyos, ay bumuhos sa oras na ito sa aming puso, Lord God, at maranasan po namin ang tunay na pagmamahal mo sa buhay namin, O God. Hayaan mo, Lord God, na ang pagpapatawad mo, Panginoon, ay tunay na maramdaman po namin, Lord God, na kami ay karapat-dapat, Panginoon, na maging kabilang at bahagi sa iyong kaharian, O Diyos. Sa oras na ito, yung mga instrumentong ito, O Diyos, ang kopa, ang ostya, Lord God,
Panginoon, ang mga instrumentong ito, Lord, ay pagpalain mo, Panginoon. Ito nga po ang magiging dahilan, Lord God, kung paano po namin nanaisin, Lord God, na laging maging bahagi, Panginoon, sa iyong sakripisyo, Lord God. Naisin po namin, Panginoon, na mga instrumentong ito, Lord God, ay magiging dahilan, tanda, Panginoon, alaala po namin, Lord God, kung paano niyo po kami niligtas, pinatawad, Panginoon, at patuloy na minamahal sa kabila ng aming mga kasalanan, O Diyos. Pagpalain mo ang mga instrumentong ito, O Diyos, at maging pagpapala din po kami sa iba, O Diyos. Hallelujah. Bisan pa tayo kung mga kapatid ay gawin ang komunyong ito. Sabi po sa Mateo 26. So itaas po natin ang ating hostya. So habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Sige, kainin po natin ang hostya. Tinapay. Itaas po natin ang ating kopa. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, inumin po natin ang ating kopa. Sabi pa ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo niyo sa kaharian ng aking Ama. So, minsan pa mga kapatid, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Tayo po ay isang pang-umabit ng pagsamba na nauwala na sa Kanya. Bawat oras, walang hanggan, pagtutugay ang inaalay.
dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos ng pagkailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos ng pagkailanman. Ikaw ang Diyos ng pagkailanman. Ikaw ang Diyos ng pagkailanman. Tuloy na po tayo sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Kaya tawagan ko na po ang magmi-minister na ating pagkakaloob. Ano yan ate? Salamat sa mensahe ng ating mahal na pastor no, sa umagang ito. So, kakipat nga po noon ng ating message sa umagang ito, yung fear. So, isa yun sa talaga nakikita sa bawat isa, no, nangyayari, hindi siya sa katang-isip lamang, no. So, isa sa bagay na yun is natatakot tayo na hindi pagpalain ng Panginoon. Amen. So, yung blessings ni Lord, so, isa yan talaga sa pinaka-privilege at regalo ng Panginoon para sa atin. So, sabi nga doon, pour out your, give your tithes and offering fully to the Lord. So, because it is a test to God, kung paano po kayo pagpalain ng Panginoon. Sabi ko nga nung last na nag-share ako dito, the secret of the blessings of the Lord, sinabi na ng Panginoon. Actually, hindi siya sekreto, inihayag na ng Panginoon. Kung ayaw po natin na sabi doon yung mga curse sa buhay natin mag-continue. So, ibigay po natin yung ating binhi sa Panginoon. Because, yung pinagpagura natin all through the week, no? Bigay natin yung part na pagpapasalamat sa Panginoon kasi para sa Lord yan. Huwag po nating kunin yung part ng Panginoon. So, in-invite ko na bawat isa sa atin, no? Maging masaya tayong magkaloob sa Panginoon na ito yung hindi lang Sunday, hindi lang message, hindi lang praise and worship yung lagi mong tinitingnan pag ikaw ay pupunta ng Sunday. You are excited to go to the church every Sunday kasi you are giving your tithes and offering. Amen? Ay, walang excited? Amen? So, sa lahat po ng gusto at talagang buong pusong magbigay sa Panginoon, yung willing talaga no every Sunday, ay hindi ako a-attend. Alam nyo, yung ibang church, pag hindi po kayo umattend na Sunday, sinusundan po ng pastor
sa bahay at ng mga leaders, kukunin po ang inyong tithes. So ngayon po, hindi na po natin yung ginagawa kasi meron po tayong free will at meron po tayong Holy Spirit. So let the Holy Spirit touch you right now and be honest to God to give our tithes and offering. So tayo na po magbigay sa Panginoon. Okay, may I request everybody to stand? So, alam nyo, I feel na talaga yung ating tithes and offering lumalago ba, Brother Norbert? Sobra! Palakpan po natin. Ibig sabihin, yung mga kapatiran natin talaga ay nandun na yung honesty sa Lord, no? Kaya naman, ilay hands po natin ito. So, thank you, Lord. Thank you, Lord, para po sa kalakasan, para sa trabaho, para po sa lahat ng pinagkukunan namin, Panginoon, ng itong salapi, Panginoon, para ibigay sa inyo. Wala naman po kaming ibang maihahandog kung hindi ito po yung pinagpagura ng aming pawis, yung bunga, Panginoon, ng aming pagpapagod sa pagtatrabaho. Ngunit ang bahagi na ito, Panginoon, ay pinagkakaloob namin sa iyo ng buong katapatan at ng buong kusang loob, Panginoon, upang pagpalain mo, Panginoon, ang binhing ito na aming itinanim ay inyo pong pagpapalain 10 beses, 100 times, 10,000 times, Panginoon, ang blessings mo sa amin. Because you said in your words, test me on this and I will open the windows of heaven for us. Sabi nga nun, wala kaming siksik-liglig na lalagyan, Panginoon, ng pagpapala sa aming buhay. And Lord, we extend, Panginoon, that prosperity. At Panginoon, iwinawaksin namin ng lahat, Panginoon, ng tanga, Panginoon, lahat, Panginoon, ng mga kalawang, Panginoon, na kung saan ito, Panginoon, ay nagnanakaw sa aming kaban ng yaman. We cast out in the name of our Lord Jesus Christ. Sa halip, Panginoon, we protect, Panginoon, sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo, na ang lahat, Panginoon, ng aming pinagkukunan, Panginoon, ng hanap buhay at maging negosyo, Panginoon, at lahat, Panginoon, ay pagpapalain mo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Nawa, Panginoon, magpangunahan ang pangangalaga, Panginoon, sa aming mga ikapu, sa pamagitan po ng itinalaga mo, Panginoon, mga treasurers, Panginoon, sa iglesyang ito. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Yan po sa schedule daw po para sa Sunday. Check na lang daw po natin dun sa group ng Abundant Church. No? So, yun, para sa bayanihan mamaya. So, tuloy po ulit yung babalik daw ulit po tayo mamaya sa Brother John. So, yun, so, announcement pa po. Meron pa pong announcement po. Ruby, announcement pa. So, kung wala na pong announcement, tinatawagan ko na po yung closing prayer po. Amen. Praise God. So, palakpakan naman natin yung buhay ni Brother Michael. Welcome ulit natin siya. Namiss na natin itong kapatid na ito. Asan na siya? Amen. Salamat sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. No? At siya po ay nakasama muli natin. Maging si Sister Cheryl Arisa. Ayan, nakita rin natin ngayon. Salamat sa mga kapatid na ito. No? So, yung may mga tatak ng banal na Espiritu ng Diyos ay hindi niya hayaang lumayo, no? Bakos ang Panginoon ay patuloy na gumagawa para tayo patuloy na pang-initin ng Panginoon. Mga kapatid, nasa huling araw na tayo. Kahapon po ay galing kami ni Pastor sa Simera ng End Times.
mga kapatid, pwede na mag-rapture si Lord na. Pero, yun nga, in-invite ko yung speaker ngayon na pwedeng siya dito, mag-speak siya dito sa atin para mapakinggan natin ng buong mensahe about sa revelation. Talagang sabi kong God, wala na. Sabi niya, kulang na ang panahon. So, malapit na bumalik si Lord. Dapat nating pinagsisikapan at sobrang pinaghahanda natin ay yung ating mga spiritual po na buhay. Sige po mga kapatid, tayo po tumayo muli para sa ating pananalangin si Lord. Hallelujah! Purihin po kayo, Ama. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin at patuloy na pinasasalamatan, ugad, sa napakagandang mensahe sa umagang ito, Panginoon, na wala kaming ibang dalapitan, wala kaming ibang aasahan, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoong Jesucristo, na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Totoo po ang iyong mga salita, Panginoon. Sabi mo, O God, na kung mayroon po kaming mga alalahanin sa buhay na ito, Panginoon, ay huwag kaming mag-atubili na lumapit sa inyo dahil kayo ang Diyos na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit mo sa amin, Panginoon. Salamat dahil binibigyan mo ang bawat isa sa amin ng takot na patuloy na sumunod at maglingkod sa iyo, Panginoon, na sa kabila ng aming mga kinakaharap sa buhay, ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, tinuturuan mo kami na maging matatag ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon Lord. Kaya Lord, naniniwala kami na mga salita mo, Panginoon, naming napakinggan sa umagang ito ay natanim sa matabang lupa at pinagpala mo na rin po ang iyong lingkod na si Pastor Ray, O God. Hallelujah. Maging ang bawat isa, Panginoon, ay pinagpala mo na po, Panginoon. Kaya pinagkakatiwala ko po ang bawat isa, Panginoon, na sa aming paghiwa-hiwalay. Dalayan ko po, Ama, nagabayan mo sila, patumbayan mo sila, Panginoon. Protektahan mo sila sa lahat ng gawa ng kaaway. Pagpos ang banal na Espiritu at ang tunay na laging pumuspos po sa aming buhay, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo lamang namin inaalay ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba, pagmuwalhati sa iyo lamang, Panginoon Kristo, na tunay na nagmamahal sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.